Binasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Ang sabi ng mga tao, iligpit na natin si Jeremias. May mga saserdote namang magtuturo sa atin, mga pantas na magpapayo at mga propetang magpapahayag ng salita ng Diyos. Isakdal natin siya at huwag na nating pakinggan ang mga sinasabi niya. Kaya't nanalangin si Jeremias, Panginoon, pakinggan mo ang aking dalangin, batid mo ang binabalak ng mga kaaway ko. Ang kabayaran ba ng kabutihan ay kasamaan? Ano't naghanda sila ng hukay upang ako'y mabitag? Natatandaan mo kung paano ko sila idinalangin sa iyo upang huwag mong ipalasap sa kanila ang iyong puot. Ang salita ng Diyos. Pag-ibig mo'y walang maliw, kaya't ako'y iyong sagipin. O aking patnubay, ako ay iligtas sa patibong nila at umang nabitag. Buhay ko'y nabilin sa iyong mga kamay, ang pagliligtas mo sa aki pakamtan. Ikaw ang aming Diyos na tapat at tunay. Pag-ibig mo'y walang maliw, kaya't ako'y iyong sagipin. May mga bulungan akong naririnig mula sa kaaway sa aking paligid. Sa kanilang balak ako'y nanginginig. Ang binabalangkas, ako ay iligpit. Pag-ibig mo'y walang maliw, kaya't ako'y iyong sagipin. Ngunit Panginoon, ang aking tiwala ay nasa sa iyo, Diyos na dakila. Sa iyong kalinga umaasa ako, laban sa kaaway ay ipagtatanggol mo, at sa umuusig na sinumang tao. Pag-ibig mo'y walang maliw, kaya't ako'y iyong sagipin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, nang nasa daan na si Jesus patungong Jerusalem, ibinukod niya ang 12. Sinabi niya sa kanila, aakyat tayo sa Jerusalem. Dooy ipagkakanulo sa mga punong saserdote at sa mga eskriba ang anak ng tao. Hahatulan siya ng kamatayan at ibibigay sa mga hentil. Siya'y tutuyain, hahagupitin at ipapako sa krus, ngunit muli siyang bubuhayin sa 3 araw. Lumapit kay Jesus ang asawa ni Zebedeo, kasama ang kanyang mga anak. May ibig siyang hilingin, kaya't lumuhod siya sa harapan ni Jesus. Ano ang ibig mo? Tanong ni Jesus. Sumagot siya, sana'y ipagkaloob ninyo sa 2 kong anak na ito ang karapatan na makaupo katabi ninyo sa inyong kaharian, isa sa kanan at isa sa kaliwa. Hindi ninyo nalalaman ang inyong hinihingi, sabi ni Jesus sa kanila. Makakainom ba kayo ng kopa ng hirap ko? Opo, tugon nila. Sinabi ni Jesus, ang kopa ng hirap ko ay maiinom nga ninyo, ngunit wala sa akin ang pagpapasya kung sino ang mauupo sa aking kanan at sa aking kaliwa. Ang mga luklukang sinasabi ninyo'y para sa mga pinaghandaan ng aking Ama. Nang marinig ito ng 10 alagad, nagalit sila sa magkapatid, kaya't pinalapit sila ni Jesus at sinabi sa kanila, alam ninyo na ang mga pinuno ng mga hentil ay naghahari sa kanila at ang mga dinadakila ang siyang nasusunod. Ngunit hindi ganyan ang dapat na umiral sa inyo. Sa halip, ang sino man sa inyo na ibig maging dakila ay dapat maging lingkod. Ang sino mang ibig maging pinuno ay dapat maging alipin ninyo. Tulad ng anak ng tao na naparito, hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod, at ialay ang kanyang buhay upang matubos ang marami. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Sa totoo lang, masarap po talagang magtrabaho. Masarap po talagang maglingkod. Kasi marami nagagawa ang isang naglilingkod, marami nagagawa ang isang nagtatrabaho. Pero ewan ko, parang minsan meron tayong sting na matapos tayo magtrabaho, gusto ba natin magpahinga? At kung gusto natin magpahinga, mas mahaba yung pahinga natin kaysa doon sa pagtatrabaho. Minsan din may sting din tayo na ang nakikita natin sa iba, lalo na kung mababa yung mga katungkulan nila sa buhay, parang mayroon tayong din tendency na maliitin, no, ang mga manggagawa, samantalang nandoon sa taas,
sa mataas na floor ng opisina, sa building, mataas ang katungkulan, yun ang mas sinasanto natin. No? Parang ganun yung nakikita ko tungkol dito sa paglilingkod. Sa bahay din, meron tayong tendency na utusan yung mga lingkod ng ating tahanan at nakakalimutan natin silang pasalamatan. Kasi kung wala sila, sino mag-aayos ng ating tahanan? Sino maglilinis? Sino magluluto? Sino maglalaba? No? At sino mamamalansya? At marami pang iba. Ito po ay in celebration of the lowly state. Kung kailan pa lowly state, mas maganda, no, mga kapatid. Katulad ni San Jose, no, bagamat siya ay nasa pamilya ng mga hari, mas pinili niya na maging isang karpintero, at sa pamamagitan nun, naturo niya sa ating Panginoong Jesucristo ang diwa ng pagiging isang karpintero. Kasi ang karpintero parang builder, no? Mas maganda kung builder din ng Kingdom of Heaven. Dito po sa ating ebanghelyo, sabi ng Panginoong Jesucristo, mas bigyan ng pansin yung paglilingkod. Ang kaharian ng Diyos ay hindi lamang tungkol sa pamumuno, no? Katulad ito sinasabi ng nanay ng dalawa sa mga apostol na gusto nila yung kanilang mga anak ay nakaupo sa kaliwa at saka kanan. Hindi po yung tungkol sa gano'n, nakapangyarihan. At mapalad na ang isang tao na makaakyat sa langit dahil sa kanyang diwang mapaglingkod. At mga kapatid, yun po tayo, no? Sa harap ng Diyos, hindi po tayo senyorito, senyorita. Hindi po tayo naghahangat ng kapangyarihan dito sa mundong ito. Ang makakaakyat sa langit ay yung mga tao na may pusong mababa, pusong mapaglingkod. Bakit gusto ni Kristo yan? Kasi kung mas mababa ang ating puso, yung ating disposisyon, siyempre tumitingala tayo doon sa ating Panginoon. At yun po ang ating sinusunod. Kung sino ang Panginoon, siya po ang sinusunod natin. Hindi po tayo mayabang, no? Hindi po tayo matigas ang ulo. Sa harap ng Diyos, nagpapakababa tayo sapagkat hindi po natin kayang maipagmalaki ang ating sarili. Dapat po, noon pa nga tayo naglilingkod kasi Diyos po siya at tayo yung mga tao lamang. Huwag tayong magmayabang na akala natin hindi tayo nais na magtrabaho, no? Sapagkat ang makakaakyat sa kaharian ng langit ay yung mga taong tunay nagpakababa at tumingala sa Diyos bilang Panginoon at Diyos ng ating buhay at maglingkod tayo sa Kanya. Tapos siyempre, ang ikalawa ay si Kristo nagbigay sa atin ng halimbawa ng tunay na paglilingkod. Kung si Kristo na nga ay Diyos at Panginoon natin, at siya pang nagpakababa at naglingkod alang-alang sa atin, no? Nag-alay ng kanyang buhay para maligtas lang tayo. Tayo pa kaya ano pa maipagmamalaki natin? Naalala ko po ang papel ng isang kardinal na ang kanyang suot ay kulay pula. Hindi po yan panawagan sa kapangyarihan, no? Sa ikatutuwa ng mga tao. Ang kulay pula na yan, ang simbolismo po niyan ay dugo, pagsasakripisyo, pag-aalay ng buhay, pagpapakababa. Yon. Kaya yon, kung kailan naging kardinal ang isang tao, yun ay isang panawagan sa kanya na mas bumaba siya at ialay niya ang kanyang buhay sa Panginoon. Yun po ang panawagan sa ating lahat ng mga Kristiyano. Kung talagang tagasunod po tayo ng ating Panginoon, titingala tayo kay Jesus bilang modelo ng buhay natin. At magiging concerned tayo, mga kapatid, sa ikaliligtas ng ating kapwa. Kaya bumaba po tayo. Alamin natin ang buhay ng ating kapwa na naghihirap at sana mapukaw sa ating puso at damdamin ang kanilang kondisyon at doon tayo tumulong. Ang buhay na ito ay hindi tungkol lang sa pamumuno. Ito'y tungkol sa paglilingkod. Kahit may narinig din tayo sa simbahan, sabi, servant leader. No? Paano siya namumuno sa pamagitan ng paglilingkod? Paano siya naglilingkod? Sa kanyang panawagan na mamuno na may malaking responsibilidad at pag-ibig sa kanyang puso. Kaya manalangin po tayo. O Diyos, kami po ay may kahiligan na gamitin ang aming kapangyarihan para sa aming sarili. Nagmamakaawa po kami sa inyo. Kung meron po kami nararamdaman na kapangyarihan sa amin, gamitin namin ito sa paglilingkod lamang. Upang makapagbigay papuri po kami sa inyo
at makatulong kami sa ikaliligtas ng aming kapwa. Hinihiling po namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo ang aming Panginoon.